Tiga-4 na taon. Pero pag-uusapan namin sa isang linggo kung 4 o 5. Kaya ito po ay bilang pagkilala sa ating masisipag na kapitan na tumulong din ng COVID-19 pandemic. At napakahirap ng trabaho ng kapitan. Kaya, Kap, sana ang hinihingi lang po sa inyo ng ating pamahalaan, kayo po ay maging masipag sa loob ng 2 taon. Masipag. Kayo po dapat ay maging matulungin sa loob ng 2 taon na extension ninyo. At siguro po, yung isa pang hinihiling, kailangan tulungan nyo si Tol. Kung hindi, mag-eleksyon kayo sa Mayo. Ang SK po, extended din 2027, subalit hindi po sila 3 terms. Kasi may age limit sila alaya. May ano sila, merong age limit. So pangalawang maiuulat ko po na ginawa ko noong nakaraang linggo, pinahinto mo po yung, may bago kami batas ngayon, ako rin po may akda, wala na po doble plaka sa motorsiklo. Sa likod na lang yung plaka. Dati-dati, may plaka sa harap, may plaka sa likod. Yung plaka kasi laki ng open van. Maliit na lang ngayon. Kasi yung LTO, hindi naman kayang gampanan yung kanilang trabaho na magbigay ng plaka. Kahit bumili ka ng motorsiklo, taon ang bibilangin bago kayo bigyan ng plaka. Kaya yung merong polisiya dapat ang LTO na December 31, manghuhuli sila yung gumagamit ng temporary plate. Kalokohan po yun. Bumili ng motorsiklo, nagbayad ng plaka, binigyan ng papel, tapos uhulihin nila, wala daw plaka. Eh kayo yung hindi nagbigay ng plaka, 5,000 sana yung multa ron. December 31 po, i-implement yun. Pinatigil po yun ni Senator Tolentino. Sumulatan natin ang LTO, nakipag-usap po tayo sa LTO, ang tagal. Marami nakakaintindi po, Ilocano rito, isa lamang po na pagtapusan namin para hindi nila ipatupad yung kanilang circular. Alam niyo po kung ano yun? Nung nagmi-meeting kami, isa lang po yung sinabi ko. Ang sabi ko po sa kanila, isang salita lang, okay nam. Hindi na nila ipinatupad. Sa March 2026 na raw po, suspended indefinitely dahil kalokohan po yun. Kalokohan po yun. Ang huli ko po siguro maiuulat, isa pa. Siguro hindi nyo ako makakalimutan. Ako po yung lahat ng gumawa ng batas doon sa West Philippine Sea. Ako po lahat yun. Karapatan natin sa karagatan. Kung saan yung boundary. Lahat po, yung mundo po ay natuwa. Kahit si President Trump ngayon. Isa lang po ang nagaling sa akin, China. Kaya ngayon takot ako pumunta sa Chinese restaurant. Baka tusukin ako ng chopstick. Tama po yun kasi ang pinaglalaban po natin, hindi lang yung karagatan. Alam niyo po yung West Philippine Sea, mayaman sa isda. Lahat ng klaseng isda. Kaya kinukuha nila yung, pero meron pa akong isa. Ang West Philippine Sea ay mas maraming langis kesa sa Saudi Arabia. Kesa sa buong Middle East. Kaya pag nakuha natin yung langis na yun, eh kahit hindi na tayo magpatay ng kuryente sa bahay, mumura po ang gasolina, mumura ang kuryente. Hindi mo, natuwa yung pianista, nagpiano na. Diba? So yun po yung ibig sabihin nung kaya pinag-aagawan yung West Philippine Sea. Si Senator Tolentino po ang gumawa ng batas. Panghuli, bago po ako mapagod, gusto ko pong ipaalam sa inyo na itong ginagawa natin ay tulong ng pamahalaan lokal, nasyonal. Hindi po ako to. Pero meron po si Senator Tolentino isang programa. Pakinggan niyo ba po dito? Hindi alam ko ng mga kapitan. Wala pa nakakalam nito. Ito po ay hindi plano. Ito po ay hindi pangako. Ito po ay hindi isang proposal na ipatutupad pag nanalo uli ako.
Ito po ay ipapatupad na sa 1 linggo. Sa ayaw at sa gusto nyo. Sa 1 linggo. Ano po yung programa nito? Pakinggan nyo mabuti. Maririnig nyo ito. Ang pangalan po ng programa, Litaw. Ayun, nagulat na kayo. Litaw, ano yung may litaw? Sa amin sa Cavite, merong, ano yun? Palitaw. Alam mo yung palitaw? Yung panahon ng COVID, lahat tayo dumaan sa COVID. Sa Maynila, buong mundo yung COVID. Lahat tayo, sinabihan ng pamahalaan, IATF, MECQ. Di ba? Tandaan niyo yan? ECQ. Sa bahay lang kayo. Sa bahay lang, walang lalabas, lockdown. Sabi ni na mayor, sabi ng health officer, sa bahay lang. Ano po ang naging resulta? Sa bahay nag-aaral pati bata. Mataas ang bayarin sa kuryente. Mataas din ang tubig kasi bakit yung pamaypay ko, sige paypay kayo. Yung iba ho, nandun sa kaliwa, yung buti kayo, ginagamit nyo. Yung ibang nasa kaliwa, inupuan yung mukha ko. Ito nasa harap, nagpapapaypay. Nung MECQ, sige tayong paypay, electric fan, mataas po ang bayarin sa kuryente. Di ba? Kasi nasa bahay lahat. Si Senator Tolentino po yung may akda ng 3 gives law. Ewan po kung pinatupad sa Nueva Ecija ang inyong electric cooperative. Pero sa Maynila, nakalagay sa electric bill ng Meralco, 3 hulog, 3 installment, pati sa tubig, kasi ang laki ng babayaran. Nasa bahay lahat. Lahat naliligo na. Lahat nagtututras. Ang dami ng pinakanak nun. Yung COVID. So, tumaas yung kuryente. Yung batas ko po, 3 hulog, walang installment, walang internet, walang interest. Subalit yung batas ko yun, expired na. Tapos na yung COVID. Kaya naisip ko ngayon yung litaw. Ano pong ibig sabihin ng litaw? Liwanag, internet, tubig, assistance, welfare. Liwanag, internet, tubig, assistance, welfare. Ano pong ibig sabihin nito? Ganito kahalaga ngayon ang internet. Pag wala kang signal, napakahirap. Kamangalawa, hindi ko makakalimutan ito, naikukwento ko, sumalangit nawa. Merong isang bata, 13 anyos, maglo-load lang yung piso load para makapag-submit ng assignment. Internet, nawawala, hindi nakita ng magulang. 13 anyos, nakita kinabukasan patay. Hindi ko nakasabihin sa inyo kung saan. Ganong kahalaga po yung internet. Ganong kahalaga rin po yung tubig, kuryente. Kaya nga po ako, alam niyo na, Vice ito, nung ako po yung MMDA chairman, ako po lagi yung nakatutok sa kalamidad. Yolanda, putok ng Mayon, putok ng Taal, sunog. Kaya nakikita ko, kahit yung sunog sa Tondo, nasa evacuation center pa lang yung pamilya na sunugan. Darating yung kolektor ng Meralco. Saan nakatira dito si Mr. Juan? Nandun po, nandun sa tent. Meron ng notice of disconnection. Puputulan ng kuryente, nasunugan na nga. Ang isang nasunugan, ang unang gagawin ng tatay ay mangutang ng 4 na buhas na yero, bumili ng hollow blocks, bumili ng Janusi, para gawin muna yung bahay, para makabangon ulit. Pero si Meralco, si Electric Cooperative, walang pakialam dyan. Pag hindi kayo nakabayad, putol. Simula next week, yung programa ni Senator Tolentino Litaw, siya muna ang magbabayad ng kuryente at tubig. Hindi nagawa ko ng 1 linggo. At saka hindi po ito, yun, tinan nyo, umandar na yung internet, ang lakas. Hindi po ito kwento lang dahil i-a-announce na po ito ng DSWD, Litaw. Kaya ang gusto ko pong maalala ninyo, ang nag-invento ng Litaw, si Tol. Para sa buong Pilipinas po yun. Subalit, pag boto nyo, wala naman nakalagay doon na Litaw. Sana maalala, nagkamali po ako.
nung nag-uusap kami kung anong programa, sabi ko, nagdasal ako ng konti sa Panginoon, ano yung dapat na programa, ang naisip ko, bitaw. Pero dapat pala ang sinabi ko, tol. Tubig, online, liwanag. Nagkamali ako, nato na si Litaw. Hindi na mababago yung Litaw. Yung po yung maiuulat ko po sa inyo na nagawa ko sa loob ng 7 araw. Alam niyo po, pwede na yun.